Hindi ko na dyan, mag-relax po kayo as long as na nakakapanood kayo. Any, any relax na position ay okay naman. Kasi nga, is online. That's really good. So, tuloy-tuloy po natin ang ating pong series of preaching sa Book of Romans. Yung tayo ngayon. Tinutuloy natin yung last fortnight, tapos last week, sa Canberra, at ito na naman po. Nasa chapter 10 na tayo na Book of Romans. So, buksan niyo po yung mga Bibles, at meron naman po tayong slide so sabihin natin. So sinasabi ko ng Panginoon na siya ang pagpalitas. Inabihin niya kay Pablo na isulat ang book of Romans para po malaman natin ang ating natayuan sa Panginoon. Bawat chapter po na napag-aralan natin yun ay lang tumatatag na tayo ay natin Kristo, tayo ay anak ng Diyos, tayo ay mga pinatawad, tayo ay ginagamit ngayon ng Panginoon. Pero meron tayo ibang mga kapatiran. Alalahanin natin na unang lumapit ang Diyos sa bansang Israel. So, medyo alarming ang news ngayon na nag-uumpisa na po magbombahan, meron na po nag-uumpisa mga pag-atake. Kasama po ang Israel ngayon, ang Amerika, ang Iran. So, bumalik sa Israel na ginamit ng Panginoon para masulat ang mga aklat ng Biblia. Sila po ang unang kinausap ng Panginoon. I-establish ng Panginoon ang diban sa Israel. Kaya importante po sa atin, mga Pilipinos tayo, ang mga nasyon, lagi po malapit sa puso natin ang Israel. Kasi sila ang chosen generation noon, chosen nation. Ang mahalaga nga po, kaya malapit tayo sa kanila ngayon, kabahagi na nila tayo. Kasama tayo ngayon sa bagong tipan ng Panginoon. Wala na po Israel, wala na Gentiles, magkaisa na tayo ngayon. So, magkabalik natin ang sinabi ng Panginoon sa Book of Romans. Ang sabi niya, ang sabi ni Pablo, mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. Yun ang sinabi sa the Book of Romans na unang pag-aaralan natin ngayon. So, mahalaga ni Pablo ang kaligtasan ng mga Hudyo. Kasi nga po, kahit sila muna pinausap ng Diyos, kahit sila ang binigyan ng habilin ng Panginoon, sila na dito sa pagkakataon na yun, ay marami pa rin po kasi sa kanila na hindi talaga tinatanggap si Kristo. Kaya nga po, alam nila ang Diyos, kilala nila ang Diyos Ama, pero hindi nila tinatanggap ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi nila tinatanggap na siya ang pagpaligtas. Kaya nga po, ang dalangin ni Pablo, at sabi niya, ang nais niya, galing sa puso niya, ang kaligtasan ng kanyang mga kalahing Hudyo. Si Pablo ay Hudyo. Pero siya po ay nangaral sa ating sa mga hindi, sa ating po mga hindi pinanganak ng Hudyo. So sa ngayon po, wala na kaibahan ng Hudyo at hindi, pareho na tayo. Pero ang kasalukuyang sitwasyon, ang mga Hudyo ay hindi pa naniniwala, karamihan po sa kanila, hindi pa sila naniniwala. Nauna pa mas marami pa mga tayo na mga hindi na nakakilala kay Kristo tumanggap. Pero karamihan po ng Hudyo ay hindi pa. Kaya nga, kung yun ang dalangin ni Pablo sa puso niya na maligtas sila, ang application naman po sa atin, hindi po dapat ang dalangin natin sa puso natin, sa mga kamag-anak natin, sa pamilya, sa buhay, mga kakilala natin na sila din ay makatanggap ng kaligtasan, maligtas, makadinig ng Ebanghelyo at maniwala sa Ebanghelyo. Iba po ang mayroong alam, iba ang kilala ang Diyos, pero iba rin po ang may relasyon kay Jesus. Yun nga po ang mahalaga si Jesus ay Diyos. Ang Diyos Ama ay iisa. Ang Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos. Pero iba nga po kasi ang revelation ni Jesus Christ. Siya po ay bumabadi ko ng katawan tao. Siya po ang complete and full revelation of God the Father.
Ang sabi ng Biblia, ako at ang aking ama ay isa. I and the Father are one. So kung gusto natin makilala, makita, madinig ang Diyos, yun po ay nangyari. Naganap kay Kristo. So yun po ang sitwasyon ng mga Hudyo. Pagdalaman po natin ang ating mga mahal natin sa buhay. Kaya po, maganda yung prayer request ni Dong na natanggap namin yung prayer request mo ng Sunday. That's beautiful. Ang kanyang pamilya. Yun ay galing sa puso. So from our hearts po, ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay. Mga kapamilya, asawa, anak, kapatid, magulang. Galing po sa puso yan. Kung ginawa ni Pablo yun, magagawa din natin. Ang kaligtasan nila. Hindi po para maging maganda ang buhay ng mga kamag-anak natin. Yes, of course, totoo yun. Pero mas may importante po ang kaligtasan nila. Kasi po, ang kahahantungan nila, pag hindi mo nila ang mundo ito, kamukha natin, tayo po ay mawawala. Sa mundo ito, mamamatay tayo. Yung eternity natin ang kailangan natin paghandaan. Maigig. Okay? Ngayon, yung verse 2, sabi naman, ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Pablo, yung mga Jew, talaga naman po masigasig sila sa paglilingkod, sa pagsamba, pag-aalay ng mga ritual, sa templo noon, masisigasig sila, passionate sila. Kaya lang po, ang sabi niya, kaya ka lang hindi ayon sa katotohanan. Yung gusto nilang paraan para makarating sa langit ay tuparin ang batas, which is imposible. Mag-alay ng mga sakripisyo para sila tumanggap ng kapatawaran. Yun ang ginagawa nila, doon sila nakatuon. Paulit-ulit po nilang ginagawa yan. Kinakamisado nila ang mga kautusan, ang Old Testament books, alam nila. Pero yun ang gusto nila pairalin. Sabi nga, kaya lang hindi ayon sa katotohanan. Ano ba sinasabing katotohanan? Ang Ebanghelyo, hindi ayon sa Ebanghelyo ang gusto gawin ng mga Hudyo. Hindi ka pa natin. Ayon sa Ebanghelyo po, namatay si Kristo para sa atin. Siya po ay pinako sa krus para sa ating pagpaparan. Nabuhay na muli. Yun po ang kumpletong katotohanan o ang Ebanghelyo na pinapaniwalaan natin. No other truth. Kaya sabi ni Kristo na, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ang katotohanan at daan. So ang katotohanan po o ang Ebanghelyo, yung ang pinapaniwalaan natin para tayo po yung maging katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Pero ang Diyos hindi ayon doon, hindi ayon sa gospel, hindi ayon sa magandang balita, hindi ayon sa katotohanan. Kasi nga po, yung sinabi ko kanina, yung mga gusto nilang gawin, mga rituals, mga sacrifices, pag-attend sa templo, yun ang ginagawa nila. So, hindi po nangangahulugan na isang taong masipag, nagsiserve sa church. Yung halimbawa, ang church natin ngayon ay malaki, nagsisilbi tayo, naglilinis, nagsiset up, meron tayong worship, meron tayong mga Bible studies, hindi po yun. Kasi po, ang sabi dito, kahit ikaw ay masigasig, you're doing everything sa church. Magawa ka ng mga pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, hindi pa rin po tapos yun. Kasi nga po naligtas tayo sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Hindi dahil sa kasipagan, hindi dahil sa pagiging masigasig natin sa mga gawain sa Panginoon. Pero ganito po, pag naligtas tayo, kailangan unahin natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Pero pag naligtas na tayo, yes, kailangan tayo maging masigasig. Kailangan tayo maging masigasig sa paggawa ng kabutihan, magawain sa simbahan, gawain sa kaharian ng Diyos, pagpapasal ng Biblia, masigasig tayo lahat doon. Pero yun ay unahin natin ang kaligtasan. Hindi yun ang magiging daan para tayo maligtas, kundi ang pagiging masigasig natin ay bunga ng kaligtasan. Huwag natin bumalik ka rin. Huwag tayo maging masigasig para maligtas. Maligtas muna tayo at tayo magiging masigasig sa ating mga gawain. Yun po ang sinasabi, ang katuruan ng Biblia. Sila po,
ay hindi. Inuuna nila maging masigasig para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya ang sabi ng verse 8, ito'y sa dahilang hindi nila alam kung paano ituturing ng Diyos matuloy ang isang tao. Hindi nila alam yun. Kasi nga kung nakipaliwanag yun sa New Testament, na ang mga tao ngayon ay matuturing na matuwid. Ano ba ibig sabihin ng matuwid? Righteous or katanggap-tanggap sa Diyos. So, ang tao kailangan ma-declare na matuwid. Righteous. Yung naman po ay nangyayari kahit nagkasala ang tao, kahit madumi ang pinagdaanan, ma-achieve po ang righteous living o pagiging matuwid sa pamamagitan ng Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo lamang po yun. Okay? So, hindi nila alam yun. Ayaw nila tanggapin. Okay? So, nagsisikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Yun ang problema ko ng mga Hudyo. Gusto nilang sundin ang pamamaraan. Yung mga ritual, mga ceremonial laws, yun ang gusto nilang gawin. Para sila daw ay maging matuwid. Hindi naman po mangyayari yun. Isa pang ginagawa nila ay they're trying their best na sundin, tuparin ang lahat ng batas, na commandments. Hindi rin po mangyayari yun. So, nagsisikap sila, nagsisikap, pero hindi naman nagagampanan. So, sa atin naman po, alam na natin kung paano maging matuwid. Dapat alam na natin. Yung responsibilidad lamang ni Kristo, wala na po ang paraan. Tayo ay matuwid sa harap ng Diyos dahil kay Kristo. So, sinusunod po natin ang pamamaraan ng Diyos. Kung natin idikit sa buhay natin ang pamamaraan na alam natin, ang gusto natin, ang nararamdaman natin. Kundi ang sinasabi ng Biblia. Kasi nandito po lahat ang pamamaraan ng Diyos. Kung paano kayo kumilos, mag-isip, gumalaw sa relasyon, magsilbi sa Kanya, nandito po lahat. So, yun po ang pamamaraan ng Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos ay nasa Biblia. Importante po talaga na masin tayo ng Bible study. Meron naman po mga available na matin tayo face-to-face. Meron naman po tayong Zoom Bible studies, mga online Bible studies. So, ipinapaalala ko sa inyo, inaanihan namin kayo, sumali po kayo sa Tuesday. Bible studies, kahit nasaan po kayo, nasa bahay, nasa trabaho, nagbibiyahe, you can do that po. Kasi Zoom, makaka-join po kayo. Para malaman natin ang mga pamamaraan ng Diyos. That is through the Bible. Kaya sabi naman po ng verse 4, sapagkat hindi nila, ang sinasabi po, yung mga Hudyo, sapagkat hindi alam ng mga Hudyo na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po, ceremonial law, cleansing law, ritual laws, ang dami po ng mga batas na iniwan dun sa Old Testament na ginagawa ng mga Hudyo. So, yun ang sinusunod nila. Plus, yung mga Ten Commandments. Lahat yun ay nagpupusigi ang mga Hudyo. Mga ayaw kay Kristo na sundin yun. Ang problema, hindi nila masasunod. Kasi, kung gusto mong sundin kung gusto mo makarating sa langit sa pamagitan ng pagsunod ng mga kautusan, then you have to do it perfectly. Wala ka mamimintes. Wala ka identikita na hindi mo pwede sundin. So, imposible sa tao na maligtas makarating sa langit sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Kaya nga, kailangan natin si Kristo dahil siya lamang po ang perfect. Kailangan, we need to be perfect. We need to be righteous, matuwid, para makarating sa langit. We can do that through Jesus Christ. Because when Jesus Christ is with us, we surrender our life to Him, we believe in His sacrificial work, then we can be declared righteous through Jesus Christ sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya tayo po yung magiging matuwid. So, sa pamamagitan din ni Kristo, natupad na ang lahat ng batas. Lahat. Sacrificial, ceremonial, commandments, laws, lahat po yun. Kaya nung dumating si Kristo, tinupad niya yun, at nung namatay siya, nabuhay magli, ibig sabihin po, yun po ang kahulugan na tapos na. Tapos na ang lahat ng kautusan.
Hindi mo naman sinasabi, ignore na natin ang Ten Commandments. Yun po ay guide natin ngayon. Ibig sabihin po yung ibang mga batas na dinagdag pa ng tao. Lahat po yun ay hangganan na kay Kristo. Ibig sabihin, natapos na the end kay Kristo. So, ang inaanin na lang po natin ngayon, inisip ngayon, ano yung Ten Commandments, yung mga moral laws, mga holiness, yung pagiging obedient, pagiging humble. Pero kung meron tayo kay Kristo, hindi na natin kailangan ng temple. Hindi na natin kailangan ng ritual. Hindi na natin kailangan ng sacrifices. Sapagkat, dumating si Kristo, yun na hangganan, the end. Oh. So, dahil sa kanyang ginawa, lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Okay? Dahil sa kanya, dahil kay Kristo, sa ginawa ni Kristo, sa kanyang pagkamatay, ang lahat ng sumasampalataya, hindi ko sinabing lahat ng tao, ang sinabing lahat ng sumasampalataya. So, kailangan ng tao sumampalataya kay Jesus para sila ay maging matuwid. Okay? Pero kung ikaw sumasampalataya kay Jesus, ikaw ay kanya ituturing ka ng Diyos na matuwid. How beautiful is that po? How easy, hindi na natin kailangan ng komplikadong mga bagay. Madali po, pero kailangan gawin sa puso ay hindi naniniwala ka talaga. Yun po ay sagradong iniwan sa ating pamamaraan ng Diyos para tayo ay maging matuwid. Wala na pong dahilan. Wala na reason. You cannot be made righteous, hindi pwede maging matuwid sa araw ng Diyos, except through Jesus Christ, which is perfectly done everything for us. Ginawa na ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ang problema, kahit ginawa na ng Diyos para sa ating lahat, nagpupumilit pa ang mga tao na gawin ang kanilang pamamaraan. Okay. Sabi po sa verse 5, ganito ang sinulat ni Moses tungkol sa taong itinuturing ng Diyos na matuwid batay sa kautusan. So, kay Moses pa lang nireveal na paano magiging matuwid ang tao batay sa kautusan. Okay? Ang tao sumusunod sa kautusan ay mabubuhay ng ayon sa kautusan. Okay? Ang ibig sabihin, sinabi ng Diyos kay Moses ngayon, ito ang batas ko. So, bigay mo ito sa mga tao. Pero kailangan nilang sundin ito at ipamuhay kung gusto nila makita siya sa presensya ng Panginoon sa pamagitan ng batas. Kaya ang sabi, ang tao sumusunod sa kautusan ay mabubuhay ng ayon sa kautusan. Ang tanong, mabubuhay ba siya perfectly? Masusunod ba niya perfectly ang kautusan? Hindi. Kaya yun ang dilema ng tao. Ito ang problema natin. So, kailangan natin na someone perfect, which is Jesus Christ, to save us from that dilemma. At sa pamamagitan ng kay Jesus, we can be declared perfect. As if we have obeyed every letter of the Scripture. So, yun ang sabi ni Moses. So, yun sinusunod pa ng mga Hudyo ngayon. Kaya, sabi sa verse 6, pero, ayan, sinabi na, pero ganito naman ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang sinasabi ngayon ni Pablo, yung mga Hudyo gusto nila ng performance or obedience, pagsunod. Pero tayo ngayon, ang nire-require ng Diyos, pananampalataya. All God is asking from us is faith, pananampalataya. Maniwala muna tayo bago tayo gumawa ng kung ano namang gustong gawin natin para sa Diyos. Okay? Ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng pananampalataya. There's no other way. Kung gusto mo maging matuwid, then maniwala ka kay Jesus, magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nasabihin, huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ba ang aakyat sa langit para ibaba si Kristo? Ibig sabihin, pinoproblema mo pa, paano ka makakarating sa langit? Or paano mo maibababa si Kristo? Yung problema kanina yun para ibaba si Kristo, kailangan kami umakyat sa langit para bumaba si Kristo.
Ginawa na ng Diyos lahat yun. Pinadala na nga niya si Jesus sa atin. Bumaba na si Jesus. So, hindi na natin kailangan problemahin sino makakakit sa langit. Makakakit ba sa langit? Kung paano ba si Kristo, ginawa na ng Diyos lahat yun. Hindi na natin kailangan pang isipin, ano natin, suriin pa paano magagawa yun. Ginawa na ng Diyos. Kaya dun sa verse 7, sabi, meron daw nag-iisip naman, sino ba ang bababa sa impyerno? Sino ang bababa sa lugar ng mga patay? So, problema nila, mapupunta ba ako sa impyerno? Sino ang mapupunta sa impyerno? Ang ibig sabihin ba nun ay para ibang si Kristo mula sa mga patay? Ang ibig sabihin ba nun ay si Kristo ay napunta sa impyerno? O nandun ba si Kristo nung siya inamatay, napunta ba sa impyerno? Yung kung mga pakitain na yun yung mga naglaro sa isip ng mga Hudyo noon, na karamihan ng tao ay ganun pa rin, ay sino makakakit sa langit? Sino mapupunta sa impyerno? Paano bababa si Kristo? Paano namatay si Kristo? Inong problema po nila yun. Ang sinasabi ngayon ng Biblia, ginawa na ni Kristo lahat yun. Huwag na natin isipin, sino mapupunta sa langit? Siguraduhin mo natin ating sarili natin na mapupunta sa langit. Dahil sinabi naman, ang nananampalataya kay Jesus ay maliligtas. Ang maliligtas ay pupunta sa langit. Hindi na mapupunta sa impyerno. So huwag na natin problemahin yun. Marami pang problema niyan. Kaya ang sabi sa verse 8, sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ay kailangan natin i-declare malapit sa bibig at nanggagaling sa puso. So yun daw ang paraan para tayo maligtas. Paano natin maliligtas at malalagay sa bibig natin at sasabihin natin ang salita ng Panginoon? Hindi natin pinapagkakalan. Okay po, babalik po ang importansya ng pag-aaral ng Biblia. Kasi nga, magiging ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig mo. Ibig sabihin, alam mo kung paano mo sasabihin. Alam mo kung ano sasabihin mo. Because if you're not going to say the right thing, if you're not going to declare, hindi mo i-witness o i-testify, ang tamang paraan ay hindi ka makakaligtas. Kasi nandito po, it's what you declare. Kung ano sasabihin mo, yun makakaligtas sa'yo. Okay, basahin mo natin. Ito'y walang iba kundi ang pananampalataya, faith, na ipinangaral namin, na kung ipapahayag, ano kung ipapahayag, yung salita ng Diyos na nasa bibig mo. So, hindi lang na ipapahayag mo ay makakapaligtas sa'yo. Yung salita ng Diyos. Sabi, salita ng Diyos na malapit sa'yo o nasa bibig mo. Sabi, yun ang ipapahayag mo. Ano ipapahayag mo? Na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ano po? Ang linaw-linaw na yan. Maliligtas ka. Kung sasabihin mo, kailangan mo may declaration. Kung ipapahayag mo, si Jesus ay Panginoon, sumasampalataya ka sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya ng buong puso. Hindi po pagkukunwari, hindi lamang sinabi ng bibig. Ikaw ay maliligtas. So kaya nga po, ipinapaliwanag natin, kinakausap natin ng mga tao na maintindihan nila ang Ebanghelyo ginawa ni Kristo at hihintay natin sabihin nila, opo, naniniwala ako. Hindi natin sila didiktahan. Kailangan maggaling sa bibig nila at ipapahayag na si Jesus ay Panginoon. Tutulungan natin sila. Pero hindi lamang yung pauulitin mo sila. Kailangan mo naman mananampalataya sila. Kailangan ito po, mananampalataya ng buong puso. So, ang tao nag-declare lang kasi merong inulit lang niya yung sinabi ng nagsabi sa kanya, pastor o sino mang kapatiran, na hindi naman galing sa puso. So, ito po, sabi, simple, kung galing sa puso mo na ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon, Jesus is Lord, mananampalataya ka sa Kanya, ikaw ay maliligtas. So, kailangan po ng pananampalataya ngayon. Complete faith ang kailangan ng Diyos. Hindi na yung mga gawa. Wala na tayong isipin pa, paano makakarating sa langit? Sino ang pupunta sa impyerno? Ang siguraduhin natin, nananampalataya kay Jesus
ipapahayag ng bibig natin na si Jesus ay Panginoon sa sumasampalataya at ng puso. Bakit kailangan ko ipapahayag na si Jesus? Kasi po, ang isang taong ligtas, hindi siya nag-aalilangan ipaalam sa buong mundo na siya ay Kristiyano, anak ng Diyos. Ang isang taong tunay na ligtas ay hindi nagtatago. Isang taong tunay na ligtas ay hanggang ipahayag, ako'y Kristiyano, ako'y naniniwala na si Jesus ay namatay para sa akin. Kaya doon po hinahanap ang pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon. You have to declare that. You should not be ashamed. You should be ready. Si Jesus ang aking Panginoon. Ako'y Kristiyano dahil ako, si Jesus ang aking Panginoon. So yun po ang sinasabi. Hindi mo po sinasabi na lumawas ka sa mga kalsada, ikaw ay mangaral. At isabihin mo yun, i-declare mo yun, ipagmalaki mo yun. Hindi po naman yun. Pero kung inutuso ka ng Panginoon, ikaw ay maging evangelist, mga misyonaryo, gawin mo yun. Pero hindi po nire-require yun. Ang sinasabi, ikaw ay papahayag mo ng bibig mo, huwag kang mag-alinlangan. Sabihin sa kanila, ikaw ay Kristiyano, binago ng Diyos. Yun, kailangan ipahayag mo yun sa lahat na magtatanong sa iyo, pag sa mga mahal sa buhay mo. Kaya hindi po tayo kailangan manahimik. Magtago na lamang pagkatapos ng ating kaligtasan. Kailangan tayo handa paglingkod sa Diyos. Sino mo magtanong sa atin, ipahayag na si Jesus ang ating Panginoon. Yun po ang importante. Kaya po ang sinasabi ng verse 8 and verse 9. Handa ka bang manipalataya? Handa ka bang sabihin ng iyong bibig? Handa ka bang ipahayag? Si Jesus ay Panginoon. Naniniwala ka talaga sa Kanya ng buong puso. Hindi pag-aalilangan, hindi napilitan, hindi dahil gumaya. Ikaw daw po ay manliligtas. Beautiful po ang paliwanag ng Romans. Tuloy natin po verse 10. Sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya, ayun po. So, hindi itinuturing ng Diyos ang taong gumagawa, sinusunod ang kautusan. Tinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya. So, sumampalataya muna. At tutulungan ka ng Diyos at saka natin pagpusigin, sundin ang mga moral laws. Sabi pa, at kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas. Dalawang beses na po sinabi, verse 8 and 9, sinabi, ipapahayag. Ipapahayag. Ito na naman po, kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. So that's why we ask people, naniniwala ka ba? Naiintindihan mo ba ang Ebanghelyo? Naiintindihan mo ba bakit namatay si Kristo? Dahil you have to say, yes, naiintindihan ko, kailangan mo ba sa'yo, kailangan ipahayag mo. Or in some other way, ipahayag mo na si Kristo ay Panginoon mo, siya ay namatay para sa'yo, naniniwala ka, maliligtas ka daw. So, yung importante po ang sinasabi natin sa bibig natin. I truly say, person will say the right things. Kung talagang ligtas at nabasa, naintindihan ang Ebanghelyo, ay tama po ang i-declare. Importante po ang i-declare. Nilalabas sa bibig natin. Pinapahayag natin. Tayo po ay maligtas. Kung ikaw ay ligtas, tama sasabihin mo kung tunay kang naligtas. Dahil ang tunay na kaligtasan po, which is po ng righteous words, righteous living. Kaya i-declare mo ay tama na ayon sa Biblia. Tuloy nga sa 11. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus. Hindi mabibigo. Ibig sabihin, pag hindi darating yung panahon na naniniwala ka, nabuhay ka sa mundo ito ng 50 years, 60 years, 70 years, Christian, naniniwala ka kay Kristo, dineclare mo siya ng Panginoon mo, naniniwala ka sa kanyang pagkamatay, kahulugan nun, pagkatapos mapupunta ka sa impyerno. Hindi po sabi, hindi mabibigo yung pinaniwalaan mo ay matutupad hanggang wala naman yun, wala nang tapat sa inyo. From eternity to eternity,
yung pananampalataya mo ay will not kung sino mabigo, ma-prostrate. Hindi mangyayari po na isang tunay na Kristiyano na naniwala kay Jesus, one day, makikita na lang niya, sarili niya na nasa impyerno. Yun yung malaking kabiguan. Naging Kristiyano po ako, naniwala ko kay Jesus. Kung tunay na naniwala kay Jesus, kung tunay na naiintindihan ng Ebanghelyo, hindi siya mabibigo. Ang sabi, hindi mabibigo ang sino mong sumasampalataya kay Jesus. Kaya po may kasiguruhan ang ating kaligtasan na yung sinabing maniwala ka kay Jesus, ipahayag mo siyang Panginoon, maliligtas ka. No one can take that away. No one can, walang makapagpasinungaling yun. Kaya ito po ang tindi na binibigay sa atin ngayong pangalan. Hindi ka mabibigo. So, ang ginagawa natin ngayon bilang mga Kristiyano, ginagawa natin ngayon pag-ibig sa Diyos, pagpapasa ng Biblia, hindi tayo mabibigo. Hindi ito pag-aaksaya ng panahon. Ito ay makakatulong sa atin mamuhay ng tama at magkakaroon tayo ng kasiguruhan na ligtas tayo. Amen. Hindi tayo mabibigo kung sumasampalataya sa Kanya. Ang sumasampalataya tayo kay Jesus, Kanya po ang ibig sabihin sa Jesus. Jesus tayo sumasampalataya. Diyan natin sa verse 12. At ang pangako ito'y para sa lahat. Okay, yung pangako sa mga Hudyo, na hindi pa rin nahihirapan sila sundin ngayon at pinangako sa hindi ay pareho para sa lahat. Dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ayan po, ang yun ang sinabi ng Biblia. There's no more difference. Kasi matter kung Pilipino, Amerikano, anong nationality, hindi tayo Hudyo. Wala na kong pagkakaiba. Sabi, walang pagkakaiba ang Hudyo at hindi Hudyo. Pangako ng Diyos ay parehong available sa Hudyo at hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat. At pinagpapalan niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. There's no more difference. Regardless who you are, if you declare Jesus is God, Lord, you will be blessed. Sabi, pinagpapala niya ng masagana ang lahat, hindi lahat ng tao, lahat ng taong tumatawag sa Kanya. Hindi ka matatawag sa Diyos kung hindi mo kilala. Hindi mo natawagin si Jesus ng Panginoon kung hindi siya kinikilala ng Panginoon. Kaya ito po, paano pa ba magiging mas malinaw ito? Wala, pare-pareho na tayo ngayon. Lahat ng tumawag kay Jesus ay pinagpapala niya at masagana niya, pinagpapala niya masagana ang lahat ng tumawag sa Kanya. Ibig sabihin mo, pinagpapala. You'll be saved. You'll be in the hands of God. God will be working with you, going with you, living in you, staying in your heart. Yun po ay pagpapalang hindi mapapalitan ng mayaman sa mundo ito. Finally po, sabi, sapagkat sinabi sa kasulatan, malilikas ang lahat. Hindi po sinabi lahat ng tao. Lahat na tumawag sa Panginoon. Those who call on the name of the Lord will be saved. You would not, sinasabi dito tumawag ng yung sincerity from the heart, hindi naman binanggit ng bibig, yung tumawag sa Panginoon na sinasabing siya ay Panginoon niya. Jesus is Lord, Jesus is God. Siya po ay maliligtas. So, meron ba tayong kasuguruhan sa ating kaligtasan? Meron. Meron bang kahit ba pupunti tayo dito, ito ba yung pag-aksaya ng panahon? Hindi! Hindi tayo nag-aksaya ng panahon sa ginagawa natin. Maraming tao, walang tao, pupunti ang tao, isa o dalawa, tatlo. Hindi! Sapagkat sa pamamagitan nito, nakakapag-declare po tayo sa mga nanonood dyan. Sa mga nanonood ditong online na recording na ito, kung ngayon, napakinggan nyo na tayo po lahat, kayo po lahat, ay naligtas, naging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo kung kayo'y nananampalataya. So, ano po, nananampalataya tayo ngayon? Niniwala tayo ngayon? Handa tayo, ipahayag na si Jesus ay Panginoon.
Naniniwala tayo sa kanyang kautusan sa salita ng Diyos ayon sa pamamaraan ng Diyos, hindi ayon sa pamamaraan natin. Tayo po ay maliligtas. Ito po, importante po ang ayon sa kasulatan, ayon sa Bible. So, again, hindi ko na paano pa mapapariin ang kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia, pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng Biblia. So, minumungkahin mo natin, hinihikayat natin ang lahat, ang nanonood, lahat po ng mga Kristiyano, maging na hindi po Kristiyano na pag-aaralan ng Biblia. Sumali po sa mga pagkakataong mayroong pag-aaral ng Biblia. Marami po online, face-to-face, mga discipleship, group Bible studies. Sumali po tayo at attend churches po na nangangaral ng salita ng Panginoon. Okay? So let's pray. Thank you, Lord, sa umagang ito na pinahayag mo sa amin ang kagandahan ng aming sitwasyon ngayon. Kami po ay matuwid. Matuwid kami, Lord. Hindi dahil sa aming ginawa, kundi dahil kay Kristo. Salamat kay Jesus na kami naging matuwid sa harap ng Diyos. Bagamat ang buhay namin ay naging madumi at hindi at punong-puno ng paglabag ng mga pinag-utos mo, kami po ngayon ay katanggap-tanggap at idineklarang matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po na kami po ay nabigyan ng pagkakataong mapag-aralan ang lahat ng kasulatan, ang salita mo, ang Biblia. Dalangin namin, Lord, na bigyan mo rin ng pagkakataon ng mga mahal namin sa buhay. Mga pamilya, mga anak, mga asawa, magulang, kapatid, kagaya ng binigay mong pagkakataon sa amin. Dalangin namin, Lord, na isama mo sila sa iyong salvation plan. Alam namin na ikaw ang aakay, ikaw ang magbubukas ng puso, ikaw ang magbubukas ng mata sa mga tao para sila'y makalapit kay Jesus. Salamat, Lord. Ikaw ang nag-uumpisa ng lahat. Kaya wala po kami talaga maipagpakalaki. Ang mga gagawa lang namin ay pasalamatan ka, mananampalataya, maglingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, sa aming paglakad, sa aming mga nananampalataya sa iyo ngayon. Dahil marami kami pong pagsubok, marami pa rin pong problema, marami rin pagdadaanan ng mabigat. Pero ang sabi nga, nabasa namin ngayon, ang nananampalataya sa iyo ay papaspasan mo at pangangalagaan mo, and you will bless them tremendously. At papalain mo ng lubos-lubos. Ang mga nanonood ko ngayon, Lord, papalain mo sila sa kanyang pagsasaliksik sa iyo, kanilang pag-aaral, kanilang mga gawain. Kami kung nandito, papalain mo, Lord, na bigyan mo kami ng kalakasan na ipapatuloy mga gawain dito sa aming kalakasan, sa loob ng mga aming kakayahan, patuloy ang gawain na ito. So, salamat, Lord, sa linggo ito. First Sunday of March, karoon po kami ng communion, nagkaroon kami ng pagsamba sa komunidad po, kahit po ng instrumental music na yun, na i-declare namin, Lord, you are exalted above all else. Lord, we thank you, we bless you, in Jesus.